At isa dito ay ang dahilan kung bakit nahihirapan kang mag-ipon sa ngayon. Pero alam mo ba na kahit meron kang utang na binabayaran ay kaya mo pa rin mag-ipon? Hindi ibig sabihin na meron kang utang ay hindi ka na makakapag-ipon. Nakadepende pa rin sa iyo yan kung paano mo yan mabibigyan ng balanse. Kung paano ito gagawin, kailangan mo lang gumawa ng budget. Isulat mo ang inyong total income at total expenses at ang perang natira ay ang gagamitin mo sa pagbayad ng iyong utang at pag-iipon. Halimbawa, meron kang income na 20,000 pesos buwan-buwan. Kung gumagastos ka lang ng 15,000 pesos, meron ka pa ring 5,000 pesos na magagamit mo sa pagbayad ng iyong utang at pag-iipon. Pero nakadepende pa rin yan sa halaga na binabayaran mo buwan-buwan. Kaya mahalagang maghanap ka ng ekstrang mapagkikitaan kung ang malaking percentage ng iyong income ay napupunta lang sa utang. Kahit parang imposible ang ideya ng mag-ipon habang nagbabayad ng utang, kailangan mo pa rin bigyan ito ng konsiderasyon dahil kung nakafocus ka lang sa pagbabayad ng iyong utang, malilimutan mo na rin na kailangan mong mag-ipon para sa hinaharap. In summary, ang 5 dahilan kung bakit nahihirapan kang mag-ipon ng pera ay number 1, maliit lang ang iyong kinikita. Number 2, hindi mo alam ang kahalagahan ng pag-iipon. Number 3, hindi mo alam kung paano mag-umpisa sa pag-iipon. Number 4, mahilig kang makiuso. At number 5, meron kang malaking utang na binabayaran. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi. Created using Powtoon.